Ang mga kuro-kuro na inyong mapapakinggan ay tanging opinyon po lamang ng mga panauhing tagapagsalita at hindi sa pamunuan ng himpilang ito. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Bilang mga mamimili, ikaw ay may karapatan at tungkulin. Alamin ang mga ito sa Mamimiling Pinoy. Ang inyong 26th KBP Golden Dove Awards Best Provincial Public Affairs Program. Tuwing Huwebes, alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga. Dito sa RW 95.1 FM. Isang mapagpalang umaga Central Luzon, Pilipinas at buong mundo. Ito po ang programang Ang Mamimiling Pinoy. Hatid sa inyo ng DTI Region 3. On behalf of DJ Tyra, ako ang inyong lingkod na si Gio. Samahan niyo po kami sa isang makabuluhang talakayan na siguradong kapaki-pakinabang sa bawat pamilyang Pilipino. It's 10:06 on the clock and ang pag-uusapan po natin para sa 30 minutong programa ay patungkol sa electrical product standards and safety. At yan po ay sa pangunguna ng ating mga makakasama from DTI Region 3, ang Chief Consumer Protection Division Regional Office 3. Papakilala na po natin sila isa-isa. Ang Chief muli, ang Consumer Protection Division from Regional Office 3, si Engineer Gerardo P. Maglalang. Good morning, sir. Welcome po sa programa. Sir, paano po namin kayo mai-address? Ano po ba ang nickname niya, sir? Jerry po, pakitawag na po. Sir Jerry. Okay, welcome po sa programa muli. Makakasama din po natin ang Supervising Trade and Industry Development Specialist, Consumer Protection Division ng Regional Office 3 na si Engineer Norlito L. Tiglao. Good morning, sir. Good morning, sir. Magandang umaga po sa ating mga tagapakinig. Nandito na naman po ang Mamimiling Pinoy ng DTI. At April Fool po ngayon. Ang sasabihin po namin dito ay totoo, walang pool. Tama po yan. At it's April 3 na po, kaya tapos na po ang April Fools natin. Wala na po naglolokohan dahil seryosang usapin po ang pag-uusapan natin ngayon is electrical product standards and safety. Huwag na po nating patagalin pa, sir. Maaari nyo bang ipaliwanag kung ano ang BPS Mandatory Certification Scheme at bakit po ito ipinatutupad? Okay, ang BPS Mandatory Certification Scheme po ay isang programa na pinatutupad ng BPS o Bureau of Philippine Standards, Attached Bureau ng DTI, na naglalayong tiyakin na ang lahat ng mandatory products na binebenta sa merkado ay sumusunod sa mga tinakdang pamantayan ng kaligtasan at kalidad. Ito ay pinatupad upang maprotektahan ang mga mamimili mula sa mga substandard na produkto na maaaring magdulot ng panganib sa kalusugan at kaligtasan. Ito po ay magbibigay ng katiyakan na ang mga produktong binibili ng ating mga consumers ay ligtas gamitin, matibay at may mataas na kalidad. Ito rin ay nakakatulong sa pag-iwas sa mga aksidente tulad ng sunog. Ngayon po kasi mainit, kailangan iwasan natin yan. Ang BPS Certification Scheme po ay halos katumbas ng mga international na pamantayan tulad ng International Electrotechnical Commission o IEC at ang International Organization for Standardization o ISO. Alright, maraming salamat po, Sir Jerry. Para po kay Sir Norlito, anong particular po na mga electrical products ang sakop po ng BPS Mandatory Certification Scheme? Okay po, tandaan po natin na hindi lamang electrical products po ang sakop ng BPS Mandatory Certification Scheme. Kasama na rin po dito yung construction materials, may mga chemical products tayo. Pero sa particular na usapin po ngayon, ang pag-uusapan natin ay itong electrical products. So, ang mga electrical products po na sakop ng BPS Mandatory Certification Scheme ay kinabibilangan ng mga appliances tulad ng refrigerator, washing machine, air conditioner, o kaya po ito mga electrical wiring devices at cables, kasama na rin po ang circuit breaker, at iba pang electric components na ginagamit sa mga tahanan at establishmento. Pero isa-isahin ko po yung sa household appliance, kasama po yung electric fan, kasama po yung plancha,
Kasama po yung blender, electric juicer, food mixer, food processors. Kasama na rin po yung electrical kettles at yung ating rice cooker, air pack, coffee maker, pressure cooker na electric, slow cooker na electric, and electric multi-cookers, toaster, electric stove, hot plates, grills, ovens. Kasama po ang electric ovens, ano? Turbo broiler, kasama rin po. At yung induction cooker, microwave oven, washing machine, spin extractor, refrigerator, and air conditioner. So meron din po tayong mga consumer electronics tulad po ng television set, CD, VCD, DVD o Blu-ray disc player. At sama na rin po natin dito yung vape, no? Tandaan po natin na bagong-bago lang po itong product na to na nire-regulate ng DTI, ng DPS. So, sa bahay, makikita rin po natin na meron tayong mga lighting and wiring devices katulad ng ilaw, electronic balas, yung ating ilaw na yung mahaba po yung tube, kasama rin po yan, o kaya po yung bilog, ano. And, ting Pasko, may Christmas lights tayo, and kasama na rin po yung bukilya o yung lap holder, no? Starter holder, ayan, fuses, electrical tape, kasama rin po sa nire-regulate ng DTI. Biling ko lang, may magkakakarga na kaibigan ko na tatlong nag-usap. Sige po, putulin lang po natin ng saglit ang ating pinag-uusapan. Sir, kay Sir Norlito po, pwede pong ma-mute muna po ang audio nyo? Baka nandiyan na sa labas. Mari po bang i-mute muna po natin ang ating audio? Muna yung yung audio mo. So, kasama po yung extension cord, ano? At saka snap switches. Yan. Yung pinakabago ngayon, yung electric vehicle charging equipment. So, yan po ay kasama na rin po pala sa ating nire-regulate. So, pati mga kable natin, kuryente sa bahay, at yung mga cordon po, ano, yung mga PVC insulated flexible cord. So, napakarami po natin na nire-regulate. Actually, sa electrical po ay 54 na po ang nire-regulate natin products. Pero, matotal po, lahat ng nire-regulate dito ay 111. Ang electrical po dito ay 54. Nako, napakarami po pala na appliances. Kailangan nakasusunod po ang ating mga listeners para alam nila kung ano dapat yung mga appliances na may certification. Tama po ba yun, sir? Tama po, tama. At ayan naman po, paano po tinitiyak ng BPS na ang mga electrical products ay sumusunod sa kinakailangang mga pamantayan po? Ang BPS po ay nagsasagawa ng masusing pagsusuri at testing. Meron po silang laboratory na ginagamit na mga equipment para matest ang mga electrical products na yan bago sila bigyan ng certification. Halimbawa yan, kung local manufacturer, bibigyan po yan ng PS. Kung imported po yan, bibigyan sila ng ICC certificate. Ang mga laboratories po ay gumagamit ng mga high-tech na mga makina na pamamaraan upang tiyakin na ang bawat produkto ay nasa tamang pamantayan at kalidad, ligtas gamitin at hindi magdudulot ng aksidente o sunog. Ang priority po ng BPS DTI ay ang safety because safety is our concern. Lahat po tayo kailangan natin ng safety. Tama po yan, sir. Ano po yung mga karaniwang panganib sa kaligtasan na kaugnay ng mga hindi sumusunod na electrical products? So ito po ang maaaring mangyari sa atin kapag tayo ay gumamit ng hindi sertipikadong produkto, no? Ang panganib po dito ay sa kaligtasan po, no? Na may kaugnayan po sa hindi pagsunod ng electrical products sa mga standards, ano? Isang example po dito yung pagkakuryente. At ito po ay pwede pagsimulan ng sunog at iba pang aksidente na maaaring magdulot ng pinsala sa tao at saka po sa mga ari-arian. Ang mga substandard po na produkto ay maaaring magdulot ng malfunction o mag-fail po ito, no? Na maaaring maging sanhi po ng seryosong problema.
Okay. At maaari nyo bang ilarawan, sir, yung proseso ng testing na pinagdadaanan ng mga electrical products upang makatanggap po ng BPS certification? Yes po. Ang proseso po ng testing po para sa BPS certification ay kinabibilangan ng mga pagsusuri ng mga materialis, electrical testing, mechanical testing, at pagsusuri sa safety aspect ng produkto. Ang mga produkto ay dadaan sa iba't ibang kondisyon upang masiguro na sila ay ligtas sa matibay bago sila bigyan ng certification. Halimbawa po, init. Dadaan niya sa init. Tapos tagal. Anong temperature sila pwedeng tumagal para po malaman natin kung safety. Sa pag-apply naman po para sa certification, mayroon pong Product Certification Information Management Scheme o system o tinatawag natin PSIM. So, pwede po sila mag-apply through online. I-send lang sa BPS sa kanilang website, BPS email address. At doon po ay i-evaluate yung kanilang mga dokumento kasi naka-align po yan sa ISO para po sigurado yung kanilang ginagawa ay kalidad. At maaari din po silang mag-apply sa mga probinsya o sa ating regional office para po magabay sila at mabigyan sila ng mga instruction kung paano gumagana yung PSIMS. So lahat po ng application ngayon, ICC man o PS, lahat po ngayon ay online na, sir. Alright. Ano po yung naging epekto ng BPS Mandatory Certification sa merkado ng electrical products sa aspeto ng kalidad at kaligtasan? Ang katanungan pong yan ay sasagutin po sa pagbabalik ng programa. Philippine Standard Time is 10:18. Inyo pong pinakikinggan ang Mamimiling Pinoy. Increase your market share and revenues with Bitstop Network Services, where we help you lower your cost of acquiring new clients. With BNS, you can deploy tried and tested strategies that leverage the power of the internet that is proven to work for businesses like yours. Call BNS at 6375-522-5089 for a free online conference to find out more about how our innovative web solutions can help you succeed. Your Countryside Radio is now online. Visit our website at www.rw951.fm and click RW Online Streaming on the upper right corner. RW Online Streaming is powered by Bitstop Networking Services Incorporated. Looking to boost your business? It pays to advertise with RW 95.1 FM, The multi-awarded Best Provincial FM station, proudly recognized by the KBP Golden Dove Awards. with years of experience, a powerful on-air presence, and an ever-growing digital community. RW connects your brand to thousands of loyal listeners every day. From engaging radio broadcasts to dynamic social media campaigns, RW 95.1 FM is your perfect partner in business growth and exposure. ready to take your business to the next level? Call RW 95.1 FM now. 0919-065-0061 or email rw951fm@yahoo.com. RW 95.1 FM. Your partner in business success. Nukarin ka pa, kenila ka. Hi, sweeties. This is Alex. Let me take care of your afternoon music cravings. Chillax with me on Afternoon Rachada Monday to Friday, 4 to 6 p.m. Nukarin ka pa, kenina ka. Ito po ang Mamimiling Pinoy. Kayo pa rin po ay nakasubaybay dito sa palatuntunang ang Mamimiling Pinoy dito sa RW 95.1 FM. It's 10:19 on the clock. Ako po ang inyong lingkod na si Gio at kasama po natin via Zoom sina Engineer Gerardo P. Maglalang at si Engineer Norlito L. Tiglao. Naputol po ang ating pinag-uusapan kanina dun sa katanungang ano po ang naging epekto ng BPS Mandatory Certification sa merkado ng electrical products sa aspeto po ng kalidad at kaligtasan? Okay po. So dahil po required po ang mga manufacturers natin na magpa-certify, so definitely po adapt po sila ng sistema doon sa kanila mismong pamamaraan para po mag-manufacture ng product. So
sila po ay naging mas maingat, naging masigasig po sa pagsunod sa mga standards. Na ito po ay nagresulta sa mas mataas na kalidad ng mga produkto at siyempre po mas ligtas sa paggamit para sa mga mamimili. Alright. Paano naman po ina-adapt ng BPS ang mga pamantayan nito upang makasabay sa mga bagong teknolohiya sa mga electrical products? Ang BPS po ay patuloy na nakikipag-ugnayan sa mga eksperto at mga industriya upang matiyak ng kanilang mga pamantayan ay napapanahon at akma sa mga bagong teknolohiya. Regular silang din ng nagsasagawa ng research at benchmarking sa mga international na pamantayan upang mapanatili ang kanilang relevance at pagiging epektibo. Sila rin ay regular na nire-review at ina-update ang mga pamantayan upang makasabay sa mga pagbabago sa teknolohiya at mga bagong natuklasang kaalaman tungkol sa kaligtasan. Karaniwan itong ginagawa kapag mayroong mga bagong developments na kailangan isama sa mga standard. Halimbawa po, kung mapapansin nyo, yung cellphone natin, napakadaling magbago yung model, di ba? So, ang BPS po, pag may nagbagong ganon, nag-upgrade din sila. Hindi lang po sa cellphone, lahat po ng mandatory products, electrical man yan, television, etc. Lahat po yan, nag-upgrade. Kung mapapansin nyo, yung ating ginagamit na Philippine National Standards, may mga series po yan. Series, yun po yung, halimbawa, 2017. So, pagka po nagbago na yung year na, ibig sabihin, nagbago na yung kanilang pamantayan. Kalimitan po, binabago yan every 5 years. At paano po makikilala ng mga mamimili natin yung isang electrical products ay sertipikado po ng BPS? Okay, so sa mga product po na iyan ay meron po mga palatandaan. And of course, ito po yung mga marka o yung tatak. Kapag ka po ang isang produkto ay certified ng BPS, bibigyan po sila ng, ang mga manufacturer po ay i-allow ng BPS na maglagay po ng certification mark. Ang tawag po natin dito ay Product Standards Mark o yung PS Mark. Ang itsura po nito ay parang globe, tapos sa baba po niya meron po check at BPS ang nakalagay. O kaya naman po, ang isang alternatibo po dito ay yung Import Commodity Clearance o ICC sticker. So, makikita rin po ito dito sa mga produkto na mga imported po ito. No? Kapag ka po kasi PS Mark, ang ibig sabihin lang po nun, yung sinertify po ay manufacturer. Kapag ka po ang product ay may sticker na ICC, ito po ay mga produktong in-import sa atin na hindi na po natin nakita yung planta, hindi na po natin na-check yung manufacturer. At ito po ay bigla na dumating sa Pilipinas na kung saan yung pong shipment ay certified. Kaya po magkaiba po yung marka na yan. Pero parehas po sila na nagpapahayag lamang po na kanilang pagiging mataas na kalidad at safe po yung product. Ayan, kailangan po ang mga produktong ating binibili ay sertipikado at kailangan verified po ang certificates ng mga iyan. Ano naman po yung mga maaaring kahihinatnan para sa mga retailers at manufacturers at importers kung hindi sila susunod sa BPS Mandatory Certification Scheme? Unang-una, hindi sila dapat magbenta pagka hindi po dumaan sa testing yung kanilang produkto, no? Lalo na yung mga retailers, importers, kaya nga yung tinatawag nating fly-by-night. Ang mangyayari po sa kanila, pag nahuli namin sila, una, bibigyan namin sila ng notice of violation, tapos papatawag, then magmumulta sila. At aside from that po, lahat po ng makita namin produkto doon sa area na yon, kung tindahan man yan, kukumpiskahin po namin. Tapos kakasuhan pa sila, lalo na kung wala silang PS Mark na nagbebenta. At kung meron naman po, unang-una yung kanilang lisensya, maaaring masuspende o matanggal. Lalo na po pagka PS Mark ka tapos nagbebenta ka ng substandard, bawal po yun. So ang pinakamabigat na kaso po dyan, tatanggalin ng lisensya mo, magmumulta ka at ipapasara yung inyong establishmento o tindahan. Ano naman po yung dapat gawin ng mga mamimili kung hinala nila na ang isang produkto ay hindi sumusunod sa mga pamantayan ng BPS?
Okay po, ganito po dapat ang gawin nila. No? Kung meron po silang hinala, ang mga mamimili po ay maaaring mag-check online sa website ng BPS. Makikita po nila yan sa bps.dti.gov.ph para po sa listahan ng mga sertifikadong produkto. O kaya po ay meron pong ICC Verification System app. Ito po ay isang mobile app na po saan maaaring i-verify ang ICC sticker at ang authenticity nito sa pamagitan ng pag-scan ng QR code sa mga ICC sticker. Ngayon, kung ang hinala ng mga mamili na ang isang produkto ay hindi sumusunod sa pamantayan ng BPS, wala pong marka, dapat nila po itong i-report hanggang sa pinakamalapit na opisina ng DTI. Maaari silang magbigay ng detalye tungkol sa produkto at kung saan ito binili upang maimbestigahan. Ang mga mamimili ay may mahalagang papel at sa pagpapanatili ng mga pamantayan ng mga electrical products sa pamamagitan po ng pagiging mapanuri at pagbibili lamang ng mga produktong may BPS certification o yung po may mga marka. Dapat din nilang i-report ang mga substandard na produkto at sumunod sa mga alituntunin sa basong paggamit ng mga electrical na kagamitan. At paano po tinutugunan ng DTI ang mga ulat ng mga hindi sumusunod na electrical products sa merkado? Kapag pa may nagreklamo o may nakakita kami ng substandard, ay agad kami nag-iimbestiga sa mga ulat, kasi kuminsan sa radyo lang yan o kaya sa TV, na ang mga produkto ay hindi sumusunod sa pamantayan. Nag-iimbestiga po kami aside from our provincial office, meron din po kaming regional enforcement team sa region at saka po yung ating mga FTEB. Lahat po yan ay nagsasurvey sa mga merkado. Sila ay nagsasagawa ng inspeksyon sa mga tindahan at kung talaga pong bibili ka ng sample diyan para mapatunayan mo lang na substandard yung kanilang produkto, siyempre yung sample na yun ipapatesting mo sa laboratory at pag napatunayan po yun, kakasuhan na sila para mapatunayan lang natin na may ebidensya tayo na substandard ang produkto. Yan po ay papatawan natin ng parusa. Karampatang parusa at maaari pong ang kinakahinan niyan ay multa at saka magsasara yung kanilang tindahan. Sir Jerry, paano po nakikipagtulungan ng DTI sa ibang mga ahensya at organisasyon upang ipatupad ang mga pamantayan ng produkto? Ang DTI po ay nakikipagtulungan sa iba pang mga ahensya ng gobyerno tulad ng Bureau of Customs pagdating po sa mga importation po ng mga electrical products upang ipatupad po yung pamantayan sa produkto standards po natin. Ang DTI po ay nakikipag-ugnayan sa mga pribadong organisasyon at mga consumer groups. So may mga consumer group po kami na katulong po namin sa pag-monitor sa merkado. No? At sila po ay tinuturuan po namin upang mapalawak ang kaalaman nila tungkol sa kahalagahan po ng product certification. At paano po tinitiyak ng BPS na ang mga manufacturers at importers ay alam ang mga kinakailangan sa mandatory certification? Okay, ini-inform po sila, no? Unang-una, pagkabago yung mga pamantayan, nagsasagawa sila ng regular na seminar, workshop, information campaign para sa mga manufacturers at importer para pumalaman nila kung ano ba yung latest na pamantayan ngayon at ano yung mga proseso na dapat gawin. Sila rin po ay nagbibigay ng guidelines at mga manual na naglalaman ng mga kinakailangan sa mga mandatory certification. Ito po yung mga guidelines na sinasabi natin at ang mga ito ay madaling ma-access sa kanilang opisina o sa website man. So regular information po yung ginagawa dito. Kami po sa regional at saka sa provincial, ganun din po. Pagka po may bago, may time na ini-inform namin yung mga manufacturer na yan, lalo na pag nag-audit kami. Meron din pong public awareness campaign na ginagawa, pwede rin sa media, o kaya mga education materials, yung brochure na sinasabi natin, at mga partnership sa mga eskwelahan o komunidad upang mapalawak ang kaalaman ng mga mamimili. Siyempre po sa mga LGU, kinoconduct din natin yan. Ayan, maraming salamat Sir Norlito. Diyan po nagtatapos ang ating diskusyon patungkol po sa electrical product standards and safety. Pero bago po natin pakawalan ang ating mga friends and partner from DTI Region 3,
isa-isahin po natin silang pabatiin. Unahin na po natin ang Chief Consumer Protection Division ng Regional Office 3 na si Engineer Gerardo P. Maglalang. Sir. Okay, bago po ako bumati, paalala na po sa ating mga tagapakinig at tagapanood na ang mga produkto po natin sa merkado ay nangangailangan po, hindi naman po lahat, meron po tayong 111 na products lang po na covered po ng product certification. So yung mga products po na yan, i-check po natin sa website ng DTI para malaman po natin kung ano po nangangailangan ng PS o kaya ng ICC card. At yun po lagi ang hanapin natin sa mga produktong binibili natin. Lalo po sa electrical, 54 po yan, at yung kabuuan po ay 111. So ako po nagpapasalamat sa aming pong regional director, si R.D. Ed Dizon, at ako yung aming assistant regional director, si Ricky Simangat, sa pagbibigay po ng pagkakataon upang makapagpahayag po kami ng karagdagang kaalaman po sa ating mga mamimili. At of course po, binabati ko po yung ating mga kaopisina sa DTI Region 3 at syempre po yung sa aming division, aside from knowledge, saka sa akin, si Aki, si Bing, at saka si Celia, at saka si April. And of course, kunin ko na rin yung pagkakataon na ito upang batiin ko po yung aking mga mahal sa buhay, yung aking asawa, nag-iisa po, si Rain, ang aking pong panganay, si Hana, sumunod po si Jeff, si Jerome, at saka po si Jerry. So, maraming salamat po pagandang umaga sa atin. Maraming salamat din, Sir Jerry. It's a pleasure po to have you dito sa programa. And last but not the least, nakasama din po natin dito sa studio via Zoom ang Supervising Trade and Industry Development Specialist ng Consumer Protection Division ng Regional Office 3 na si Engineer Norlito L. Tiglao. Sir, shoutout po. At kung meron po kayo magandang umaga po sa ating mga tagapakinig. Sana po nakapulot kayo ng aral dito sa aming diniscuss ngayon, electrical products. Ngayon po, painit ang mundo, hindi lang po ang Pilipinas, lahat po ng bansa. At yun po ay may cause ng panganib sa atin. Lalo na po itong mga electrical products, kailangan natin. Pagbibili po tayo, huwag po tayong makimura. Tingnan muna natin yung kalidad. Pagka po kasi nakimura tayo at wala naman siyang ICC o PS mark, ibig sabihin hindi naman siya standard, baka po yung lahat ng ating pinag-ipunan o lahat ng ating mga kayamanan masunog o maging abo. Sana po unahin muna natin yung ating kaligtasan bago yung pagka-kuripot o yung magmura sa mga binibili. At siyempre po, binabati ko yung aming director at assistant regional director at lahat po ng mga DTI employees sa aming departamento. At lalo-lalo na po kayo, Sir, at saka si DJ Tahir. Ayan, maraming salamat po, Sir Norlito. Sa susunod po na episode na muli po namin kayong makakasama. At dyan, nagtatapos po ang isa na namang makabuluhang episode na ang Mamimiling Pinoy. I hope you've learned the right information na you can apply po sa pamimili. At sa muling tayo'y na magkakasama dito sa Palatuntunan. Ito po muli ang Mamimiling Pinoy. Don't switch that dial because we will be right back. Philippine Standard Time is 10:34. Ang mga kuro-kuro na inyong napakinggan ay tanging opinion po lamang ng mga panauhing tagapagsalita at hindi sa pamunuan ng himpilang ito. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay.